So, it's our second Monday of February. Hindi kami nakapag-jogging. This is so sad. Kasi, masama yung pakiramdam ko. Though malamig naman talaga yung panahon, pero parang nilalamig talaga ako. And then, sakto na lang din si Daddy. May pasok siya. So, parang pahinga na lang din talaga. Pero maaga kami nagising kasi nga may pasok yung mga bata. So, siguro pahinga na lang din. May pasok. So, ngayong Monday, magpapahinga lang. Magpapahinga lang. And then, mamaya, uwian ni Sophie, 10:20. Hindi ko sure kung kaya ko sunduin. Pero, I'll try. Pag hindi, si Mama na susundo. Ang tagal ni Sophie maligo. Nandun pa sa CR. Tingnan natin kung anong mangyayari mamaya. I'm feeling much better right now. Pero, hindi ko muna anayin yung self ko. Baka mamaya, hindi tayo makaalis sa birthday natin. Yan, tapos na si Sophie maligo. Man, ganito ano. Andiyan na sa bababe, oh. Kuya Sam. Pasok ni Sam is 12. Tapos, exam kasi pa din nila. So, si Sophie hanggang 6 to 10:20 lang. Ihatid na siya ni Daddy. Pero, mamaya, ako na magsusundo kay Sophie para maano na yung katawan ko. Makalakad-lakad na ako. Siguro, sobrang lamig ngayon, hindi pinagpapawisan. Ayun lang guys, update ko kayo if nasundo ko si Sophie. I'll try. Syempre maliligo muna ako para bumaba yung kung ano man. Kasi pagka nagmainit na tubig ako sa pagligo, paglabas ko ng CR, ang init, sobrang init, nakakainis as in. Kaya kahit ayaw kong nag-iinit ng tubig para panligo. Kaya, ayun. Alrighty. Update ko kayo later, guys. Pasok na sila. Ingat kayo. Dandaan lang man. Pera mo pa yung cellphone. Saan ang helmet niya? Lunak mo si Daddy. Saan o? Bye-bye. Ito kagad na. Man, hindi ka kagad. Mag-ingat kayo. Bye-bye. Pasok na sila Layla. Ayun na naiwan dito. Nakapasok na sila. Nakapasok na sila. And then mamaya mag-a-alarm na lang kahit hindi ako mag-alarm. Kasi hindi ako pagka ako niya nagising na ako. Hindi na ako makatulog agad niya ng dire-diretso ng matagal. Kaya malamang bago mag 10 gising na ako ulit. I-dip lang ako ulit
Para mamaya masundo ko si Sophie. Hindi ko alam ba't ang lamig. Kaya kahapon hindi na kami nakapagsimba. Ano lang, nag-online mass lang kami. So kasi pakiramdam ko. Hindi ko alam, parang masama na malamig, na nakakatamad, ang bigat ng katawan mo. Parang ganun. That's the feeling. Okay. Itlip lang ako saglit, tas maya-maya. Sundo naman kay Sophie. Maaga ba eh? 5:45 pa lang. Aray! Hindi ko kasi na-open eh. Kailan ka video mo? So, dito naman, kagigising ko lang and then pumunta ako sa kabila para magkape. Marami namang kalat eh. Masyado na iusog to. Dito mo yung ano mo? Natural mo? Natural mo? Oo. Muni-muni muna. Siyempre, kagigising lang.
every morning. So ito, tapos na ako maligo kasi naghahanda na kami para sunduin si Sophie. So ito, naligo na ako. Kaya ako nakatiis, nagmainit akong tubig. Sunduin ko si Sophie. Kasi uwian niya is 10:20. So after maligo, apply lang tayo ng lotion. Ayan. Kasi I have psoriasis. So ito yung isa sa recommended na lotion ng doctor. So before, nung meron akong breakout, talagang pag maisipan kong apply ako ng lotion, talaga, as in kahit sobrang init, kahit summer, basta apply ako ng apply kasi kailangan hindi mag-dry yung skin ko. Kasi pag nag-dry siya, lalong magbe-break, lalong magsusugat. So ito, sa lahat ng recommended, ito na yung pinakamura, like 389 lang to for 500 ml. Minsan 1 or 2 months ko nagagamit. Ngayon na normal yung skin ko, walang breakout. Pero before, parang 15 days lang nauubos ko na to. Kasi umaga, tanghali, hapon, gabi, nag-a-apply akong to nung may breakout ako. And then pag maisipan ko, nakita ko siya, apply ako. Pero ngayon, umaga lang, after maligo, and then sa gabi, bago ako mag-work, nag-a-apply ako. Ganun. So far, wala naman tayong breakout. Normal skin. Sa awa ng Diyos. Before talaga, like, super as in. Para kung may mga bulutong, ganun. So, nadaan sa gamot and then check up. Pero pagka ako ngayon, breakout. Like, hindi naman breakout, parang mga patches lang na maliliit. Hindi ko na siya ginagamot. Lotion lang talaga. Tapos, pag yung lotion lang talaga. Pero pagka yung parang sobra na, like parang nung 2023, ang dami niya. Hindi ko alam, siguro dahil na-stress din ako kasi may flight kami noon, may lakad kami. Punta kaming Cebu. And then, na-stress ako kasi parang feel ko dumadami siya. Tapos parang sabi ko, paano to? Paano makapag-swimsuit? So yun, nagpa-check up ako. Tapos binigyan ako ng gamot. Ayun, nawala naman siya. So nung nag-Cebu ako, wala na siya, mga white na lang. Pag nag-white na siya, ibig sabihin healed na siya. And then lotion lang para pumantay ulit siya sa skin ko. Tapos for my face, ito lang. Ayan. Basta yung mga non-alcoholic na toner, kasi yung alcohol nakaka-dry ng balat. Non-alcoholic toner or alcohol-free na toner or anything sa face. Ayun lang. And then, before, Myra E, kasi ano din yun, advisable. Yung mga lotion, Myra E, Vaseline, ganyan-ganyan, Aveeno, Cetaphil, and then, eto, Jergens. Ito kasi parang hindi talaga mainit. Though mainit siya, pero hindi ganon. Eh, ako pa naman ayoko nung malagkit, pero I really need to apply every time. So, ito, ganun din sa face ko. Tawag dito. After maligo, and then sa gabi, so nag-a-apply ako ng Garnier sa mukha ko. Yung Garnier na yun talaga, bata pa ako, parang grade 6 pa lang ako, nag-a-apply na ako ng ganun. Yun na talaga yung inaano ko. Nag-stop lang ako nung
tawag dito, nung nagka-breakout ako kasi sabi hindi mo na pwedeng mag-apply ng mga keme-keme, ganyan. And then sa skin ko, noon, ang sabon ko lang is yung Dove. Yung Dove na parang may kulay green siya. Basta yung pang sensitive skin. Ganyan. Ayun. Yun lang. Tapos hindi ako naggamit before ng yung mga Silka, yung mga paputi ba. Pero, nung mga nag-heal na yung katawan ko, like after a year, or 6 months ata, after 6 months na wala ng mark, talagang wala na as in. Tsaka lang bumalik din sa mga regular routine ko na nagamit ako ng mga pang-ano sa face, papaputing sabon, mga ganun lang naman ginagamit ko. Pero pagka meron ako, may nakita akong isang patch dyan na lumabas, nag-i-stop na ako kasi yung mga ganito is nakaka-trigger siya kasi may mga ingredients siya na nakaka-trigger ng sugat, which is ayun nga kasi yung psoriasis is para siyang yung sa akin kasi para siyang sugat na parang bulutong gano'n ng peg niya. Okay, so now it's magte-10 na. Kung ano, magte-10 na. Dagdagan ko muna itong mainit yung kape ko. Kaya dito sa bahay, no, nagdadagdag ng mainit sa coffee. Kasi sa office before, so, pasok ko nun, 8 to 5, no? 8. So, pagdating ng 8, magtitimpla na akong kape niyan, tapos start na ako mag-audit, QA pa ako nun. And then, yung kape lumalamig, syempre, pag nabibisi ka, ang ganyan. Ngayon, ang gagawin ko, pagka may mga friend niya ako makikita, usual taga si Arvin na naglalagay. Siya kasi Jasper before. So, lalagay nila yan, lalagyan ulit nila ng tubig, tapos asukal. Tapos, yun. Tapos, magkakalasa na ulit siya ng matamis. Inumin ko. Tapos, maya-maya, malalamig na naman. Tapos, papalagyan ko ulit. Ganun yung scenario. Tapos, minsan si Ate Sel pala. Hey, Ate Sel, I miss you. Si Ate Sel minsan. Tapos, minsan, din siya, nagdadala siya ng mga kape-kape na ang tawag doon, basta masarap siya magtimpla ng kape, kaya minsan siyang inuutosan. Kasi yung upuan ko sa office is malapit sa door. So ito yung door, ito yung upuan ko. So pagpasok, makikita ko talaga lahat ng mga kakilala ko. Aanin ko na, Be, lagyan mo naman ng camera root. Ganyan. So ngayon, lalagyan ko muna. And then, straighting ko na siya. Bago ako magsundo kayo, sabi siguro maalis ako mga 10:10 kasi maglalakad lang pupunta doon. Sige pa. Nasundo kita. Success, nasundo natin si Sophie. At pinagpawisan din tayo. Pauwi na kami. Exercise, naglalakad. And that's it for another Monday series. Thank you for watching.